Okay, mabalik tayo sa ating ebanghelyo, no? At dahil linggo ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang pinaka-importante sa panahon natin ngayon, no? Ano ba ang pinaka-importanteng ebanghelyo? O sa English, gospel, no? Mahalaga pa ba ang mga gospel of Matthew, Luke, Mark, and John? Ano ba ang sinasabi ng Biblia sa mga huling araw, no? Alam mo kaya napaka powerful ng Biblia, no? Yung pagbabalik kasi ni Kristo, no? At yung sinasabing huling ebanghelyo, no? Ito ay sumasakop ng lahat ng mga nasyon, no? Na sinasaad sa Biblia na all nations will be gathered, no? And the last gospel will be preached to the world, no? So, dito makikita natin na yung huling ebanghelyo, no, yung last gospel, ay hindi lang limitado sa mga Kristiyano, no? Kasi ang sinasabi nga ng Biblia, kung magiging attention to details tayo, no, all nations, no, will be gathered. So ibig sabihin, mapa-Islam ka man, mapa-Hindu ka, Buddhist, o Hudyo, o Kristiyano, no? Ito ay nasasakop ng tinatawag nitong huling ebanghelyo, no? Ngayon, sino ba ang mag-i-spread ng huling ebanghelyo? Yan ang malaking tanong. Pwede ba na kahit sinong pastor magbabanggit ng huling ebanghelyo? Well, sa totoo lang, ang huling ebanghelyo, si Kristo mismo ang magpapatupad, no? Siya mismo ang magbibigay ng mensahe, no? Dahil yun nga ang kanyang pagbabalik ay para to spread the last gospel, no? Para warningan ng mga tao sa paparating, no? Na alam naman natin na may kinalaman din sa ekonomiya, no? Yung tinatawag na global reset na mangyayari talaga, kasi kung i-apply mo ang mathematics, no? At ang pagkakautang ng China o ng China at ng USA na lumulubong 39 trillion US dollars, no, and is still growing, no? Makikita talaga, at saka ang pagbayad ng interest na 1 trillion US dollars. So, wala talagang patutunguhan yan. Hindi na yan makakabayad ng, ibig sabihin, ang pinakapag-asa na lang talaga niyan is yung tinatawag na reset, no, global reset. Kaya ang mangyayari talaga diyan, magkakaroon talaga ng economic crisis, no? Sa bansang Amerika at sa Europe na nararanasan na nakikita na diyan ang hyperinflation, no? Na sa sobrang mahal ng bilihin, no? Na kahit kumain ka sa McDonald's, kumain ka sa KFC, magpunta ka ng grocery, napakamahal talaga. At napakamahal ng bahay, no? So, kung magtatrabaho ka nga dyan, 1:1 ang dollar, no? So, ang mangyayari talaga dyan, magkakaroon talaga ng global reset. Kaya ang last gospel that will be preached to the world, ibig sabihin, winawarningan lahat ng mga bansa, no? Pati mga Islam, na isang Misaya ang magsasabi, no, at magi-interpret ng Biblia at ng mga ibang scriptures, no, kung ano ba talaga ang tamang definition. So walang pare, walang pastor o walang ministro na makakagawa nito kung hindi si Kristo lamang, no? At yung Kristo nga na sinasabi doon ay binanggit sa 1 chapter 11 verse 16, no? Na sinasabi na si Tomas ay kakambal ni Kristo, no? So kung kakambal ni Kristo si Tomas ay Panginoon, no? So yun ang pinaka-importante, no? Yung last gospel, no? So yung mga
previous gospel o yung mga gospel sa Biblia, wala nang saysay yan dahil yung huling gospel na yon ay may kapangyarihan, no? Na ito ay mamahayag sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga religion, no? So yun ang kaibahan ng religion ni Tomas na nag-i-spread ng huling ebanghelyo o last gospel dahil ito ay sumasakop sa lahat ng mga relihiyon, no? At sumasakop sa lahat ng mga nasyon.